Naipit ako sa parehong araw sa loob ng 1,000 taon. Habang nagmamaneho si Wu Chen malapit sa baybayin, naiintindihan mo ba kung bakit tila walang pakialam ang iyong ama sa mga tangkang pagpatay sa iyo, na parang hinayaan na lang? Sabi ni Princess Lara, sa karamihan ng pamilya, maharlika man o karaniwan, kapag may madrasta, madalas ganyan ang kinakalabasan. Sumagot si Wu Chen, masyado mong minamaliit ang iyong ama. Sa katunayan, hindi humina ang pagmamahal niya sa iyo, mas lalo pa nga itong tumindi. Sabi ni Princess Lara, anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Sabi ni Wu Chen, sa aming bansa, tinatawag itong estratehiya ng emperador. Ang lokasyon ng inyong bansa ay alanganin, 3 panig nito ay kontrolado ng dambuhalang bansang Pransya. Kaya't palagi kayong nasa ilalim ng kagustuhan ng iba, isang pagkakamali lang, maaaring mawala ang inyong bayan. Dahil dito, ang tagapagmana ay kailangang may pusong bakal, tapang na pambihira, at kakayahang manindak gaya ng kulog. Ang mga ginawa ng iyong madrasta, sa mata ng iyong ama, ay isang pagsubok mula sa bansa para sa iyo. Tanong ni Princess Lara, ganun ba talaga ang iniisip niya? Sagot ni Wu Chen, kamahalan, ang pinakamabisang paraan upang gawing kaligtasan ang panganib ay hindi ang pagtatanggol, kundi ang pag-atake. Sabi ni Princess Lara, ang pinakamaganda lang sa aming bansa ay turismo. Ako? Ano ang magagawa ko? Tanong ni Wu Chen, naghihingi ba kayo ng payo, kamahalan? Sabi ni Princess Lara, patawad sa nangyaring pagharang sa iyong construction site. Pagkababa ni Princess Lara sa sasakyan, hinila niya si Wu Chen at sinabing, baba ka na. Tara. Tanong ni Wu Chen, oy, ano bang ginagawa mo? Sagot ni Princess Lara, baba ka muna. Huwag ka nang magtanong. Wu Chen, dito at ngayon, pormal akong humihingi ng tawad sa iyo. Mabilis akong nagdesisyon, patawarin mo ako. Sabi ni Wu Chen, napakapormal naman. Mukhang wala na akong ibang magagawa kundi tulungan ang kamahalan sa bagay na ito, makalipas ang kalahating araw sa Saudi Arabia, sabi ng tech team, napakaganda ng naging resulta ng laro. Ang iniisip ko lang ngayon ay ang kasiyahan ng bakasyon. Sabi ng isa, maraming feedback mula sa mga manlalaro pero nakatuon naman ito. Kayang-kaya ang workload ng patch. Sabi ni Master Lu, Mr. Wu, nakita ko sa balita, may 2 ka raw malalaking proyekto sa Qatar. Paano ka pa nagkaroon ng oras pumunta rito? Sagot ni Wu Chen, may bago akong ideya at kakailanganin ko ang tulong ng Research and Development Department. Napangiwi ang tech team. Wala na bang bakasyon namin? Dagdag ng isa, talagang hindi na dapat magtiwala sa sinasabi ng boss eh. Sabi ni Wu Chen, hindi naman lahat kailangan mag-overtime. Gagawa tayo ng game na may European medieval theme. Ito, si Princess Lara ng Monaco. Nagulat ang mga lalaki, isang prinsesa. Sabi ni Wu Chen, ang pinakamahalagang bahagi ng larong ito ay ang pakikipagtulungan sa Monaco. Kapag natapos ng mga player ang pag-explore ng mapa at na-unlock ang mga hidden task para maging paladin, pwede silang pumunta sa Monaco gamit ang kanilang game at makakakain at inom ng libre. Kung magtagumpay ang laro, makikinabang din ang mga empleyado. At tutulong pa ang mga ahensyang pamahalaan para ikasal ang ating mga empleyado sa mga bride mula sa Monaco. Habang iniisip ng mga lalaki, mahal ko, yakap. Ibig bang sabihin nito, kung mahusay kaming empleyado, makakapag-asawa kami sa tulong nina prinsesa at boss? Kumindat si Wu Chen kay Princess Lara, pwede mo na ring ituring na ganun nga. Nagdiwang ang mga lalaki, hehehe. Hehe. Isang lalaki ang nagpost ng parang Ultraman at sumigaw, boss, ako na lang. Ako na lang. Isa pa ang nagbuga ng hininga sa ilong at sumigaw, mag-o-overtime ako. Walang pipigil sa akin. Nabubuhay ako para sa trabaho. Sinabi ni Master Lu sa sarili niya, talagang nakakatakot si Mr. Wu. Hindi lang siya matalino, kundi may koneksyon pa sa mga hindi kapanipaniwalang tao. Akala ko dati ay kilala lang niya ang ilang makapangyarihang pamilya sa loob ng bansa, pero konektado rin pala siya sa mga prinsipe at prinsesa sa ibang bansa. Buti na lang at magkaibigan kami hehehe. Habang si Wu Chen at Princess Lara ng Monaco ay nakatingin sa tech team ng Happy Tech. Samantala sabi ni Ahwang, kung mapalakas ng bagong laro ang ekonomiya ng Monaco, ang taong may pinakamalaking ambag ay makakatanggap ng titulo sa loob ng 1 taon. Ibig sabihin, maaaring maging duke ng Monaco ang taong iyon. Ang ideya ay sayo at ikaw ang nagpatupad. Ibig sabihin, ikaw ang pinakamalaking kontributor, Wu Chen, hindi ba?
Kung ganoon, kapag nagtagumpay ito, maaari talagang maging duke si Wu Chen. Ano? Mabilis na umabot ang balitang ito kay Li Ruobing. Sinabi niya sa sarili, kayang-kaya niya talaga itong gawin pero hindi ito biro. Sinabi ni Li Ruobing sa kanyang sekretarya, kunin mo ang listahang ito at agad makipag-ugnayan sa mga taong nakalista. Ipatawag silang lahat sa Donghai. Sagot ng sekretarya, agad po. Habang pawis-pawis niyang sinabi sa sarili, matagal na akong hindi nakakakita ng ganitong galit sa boss. Nakakatakot ni. Ilang sandali ang lumipas. Dumating sina Wu Yurong at ikalawang binibining King Er. Sabi ni Wu Yurong, isa na namang ganitong eksena, Li Ruobing, may saysay pa ba ang paulit-ulit na paglalaban natin? Sagot ni Li Ruobing, wala ka na bang ibang kayang gawin kundi makipagtagisan sa akin? Hindi mo ba naiintindihan ang kasalukuyang sitwasyon, Sister Rong? Sagot ni Wu Yurong, hindi ba ang totoo lang ay natatakot kang mawala ang titulo mo bilang opisyal niyang babae? Anong kinalaman niyan sa amin? Tama ba, ikatlong binibini? Habang nagbubuhos siya ng tsaa sa tasa ni King Er. Tumango si King Er bilang pagsang-ayon. Sabi ni Mukian-kian, Tiawu, hindi yon patas. Paano mong masasabing wala tayong kinalaman? Tayo mismo ang may pinakamatinding kinalaman. Isipin mong mabuti. Sabi ni Ahwang, mga binibini, sandali lang. May isa pa pong gustong magsalita. Sabi ni Wu Yurong, Ahwang, gusto mo rin bang mag-claim ng posisyon? Hindi pa nga kayo nagkatabi ni Wu Chen sa kama. Sagot ni Ahwang, huwag ako. Siya. Tignan mo ng maayos bago ka umatake, sister. Habang itinuro niya si Xiang Xianan. Sabi ni Li Ruobing, ikalawang binibining Xiang, hindi mo ba ipinangako kay Wu Chen na hindi ka makikialam sa amin? Bakit nakikisawsaw ka ngayon? Sagot ni Xiang Xianan, narinig ko ang usapan niyo ni Tiawu. Hindi ako interesado sa hierarchy ninyong kalokohan. Ang iniisip ko lang ay kung makikita pa ba natin si Wu Chen sa hinaharap. Narito ako para makipagtulungan sa inyo sa bagay na yon. Sabi ni Wu Yurong, anong ibig mong sabihin? Bakit ka nag-aalala kung makikita mo pa si Wu Chen? Sabi ni Li Ruobing, alam kong mula sa oras na pinadala ko ang paanyaya sa pagtitipon, tanging kompetisyon lang ang naiisip niyo. Wala nang iba. Alam ba ninyo kung anong klaseng tao si Wu Chen? Hindi siya naghahabol ng babae, ang mga babae ang kusang lumalapit sa kanya. Sa tingin niyo ba, lahat ay narito na? May dalawa pa na ang apelyido ay Juan na hindi ko pa tinatawagan. At isipin niyo ito, maaaring maging duke ng Monaco si Wu Chen, at susuportahan ang prinsesa sa pag-upo sa trono. Ang susunod na hakbang, posibleng maging prinsip consort siya. Sa ganoong punto, para sa dignidad ng royal family, baka hindi na siya payagang makipag-ugnayan sa atin kahit kailan. Pinawisan si Wu Yurong habang iniisip si Princess Lara, at sinambit sa sarili, hindi na kailanman makasama si Wu Chen. Parang impyerno sa loob ng isa pang impyerno. Hindi ko matatanggap iyon. Sabi ni Third Young Lady King Er, kung magkatuluyan man si Wu Chen at ang prinsesa, wala na tayong kontrol doon. Pero kung nais niyang mamuno sa trono, dapat ang kanyang asawa ay kapantay ng kanyang katayuan. Sabi ni Li Ruobing, kaya ang kailangan nating gawin ay pigilan si Wu Chen na makatanggap ng karangalan bilang isang duke. Sabi ni Su Qinying, tama. Bagamat pakiramdam ko ay parang pagtataksil ito sa kanya, wala tayong ibang pagpipilian. Sabi ni Wu Yurong, sabotahehin ba natin ang bagong laro na ginawa niya sa pamamagitan ng hacker? Pero kapag nalaman niyang sinira natin ang pinaghirapan niya, baka kamuhian niya tayo. Kapag nagalit siya sa atin, baka lalo pa tayong mawala sa kanya. Habang kinakagat ang kanyang mga kuko. Sabi ni Li Ruobing, hindi natin maaaring isipin yon ngayon. Kailangan nating pumili ng mas maliit na kasamaan. Habang nagpapawis sina Zhuang Xiaodi at Xiao Yizhu. Sabi ni Miss Xiang Xianan, hoy, kayo puro bang harapan ang alam niyong paraan? Malamang hindi isang solusyon lang ang meron sa sitwasyong ito, tama ba? Sabi ni Li Ruobing, parang may mas magandang ideya si Miss Xiang. Sagot ni Xiang Xianan, simula noon, marami ng babae ang napalapit kay Wu Chen, tama ba? Yung nauna ba talaga ang pinakamahusay sa kanila? Hindi ba't mas magagaling pa ang mga sumunod? Pero iniwan ba niya yung una? Pinabayaan ba niya? Masama ba ang trato niya? Sabi ni Mukian-kian, si Wu Chen, napakabuti ng pagtrato niya sa akin. Napakabuti talaga. Sabi ni Li Ruobing, so, ang sinasabi mo ba ay wala tayong dapat gawin?
Ang kasabihan, pag dinagdagan mo ng paa ang ahas, hindi ito mas lalakas. Bahala na kayong magdesisyon. Tumahimik si Liruobing. Pagkatapos, sinabi ni Xiangxianan, ngayon ko lang talaga naintindihan. Balak pala ng royal family ng Monaco na magbigay ng karangalan sa susunod na taon sa mga pinakamalaking ambag sa kanilang pambansang ekonomiya. Sabi ni Wu Yurong, tama. Kaya ang dapat nating gawin ay mag-invest sa Monaco. Sinabi ni Binibining Liruobing, pagkalipas ng isang taon, kung mas malaki ang epekto ng ating kontribusyon sa ekonomiya kaysa sa naidulot ng laro ni Mr. Wu Chen, magiging ayos na tayo. Wu, hindi na kailangang manggulo pa kay Mr. Wu Chen. Sumigaw siya, ayos yan. Sabi ni Binibining Sukining, magsimula tayo sa paglilipat ng overseas headquarters ng Jianfu sa Monaco. Sa ganitong paraan, mas madali tayong makakonekta sa mga maharlika sa Europa, at magkakaroon tayo ng mas matatag na pundasyon para sa jewelry line na eksklusibo sa royalty. Sabi ng ikatlong Binibining King Heir, kung may maitutulong ako, sabihin nyo lang. Naisip ni Binibining Zhuang Xiaodi, napakahuhusay ng mga kapatid ko samantalang ako Napayuko si Binibining Xiaoyi Zhu habang tinitingnan ang sarili. Naisip ni Binibining He Shiking, wala akong silbi, ako lang ang pabigat sa kanila. Naisip ni Liruobing, parang nakalimutan naming pakinggan ang nararamdaman ng mga mas batang kapatid. Hinawakan niya sina Zhuang Xiaodi at Xiaoyi Zhu at sinabi, pamilya tayo. Kung iisa ang puso at layunin natin, sapat na yon. Ang kailangan lang ay gawin nyo ng maayos ang ipinagkatiwala sa inyo ni Mr. Wu Chen. Naiintindihan? Sabay sagot ng dalawa, naiintindihan po, Sister Ruobing. Naisip ni Ahuang, bihira kong makita ang ganitong lambing mula kay Miss Lee. Nakakatuwa, sa ibang tagpo, sinabi ni Mr. Wu Chen kay kanyang kamahalan Princess Lara ng Monaco, pagod ka na sa buong araw, kanyang kamahalan, magpahinga ka na muna. Hindi mo na kailangang anyayahan akong pumanhi. Sabi ni Princess Lara, pero Sabi ni Mr. Wu Chen, hindi mo na kailangang sabihin pa. Naiintindihan ko. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Paalam. Naisip ni Princess Lara, si Mr. Wu Chen ngayon lang ako nakakita ng lalaking ganito kakumpiyansa. Sinabi ni Mr. Wu Chen sa kanyang mga gwardya, pero kailangang mag-ingat pa rin tayo sa prinsesa. Mga lalaki mula sa Big Circle Gang, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang kanyang kaligtasan. Sagot ng mga gwardya, huwag kang mag-alala. Hindi namin dudumisan ang pangalan ni Mr. Wu at ni Master Lu. At sila'y biglang nawala. Sinabi ni Mr. Wu Chen, Dene, alam ko na. Naisip nyo na mahirap gumalaw sa paligid ng prinsesa, kaya agad kayong lumipat ng target. Sige, tingnan natin kung anong panibagong pakulo ang gagawin nyo. Isang oras ang lumipas, naisip ni Mr. Wu Chen, unti-unti na akong inaantok. Wala pa ring sumusubok umatake. Hawak. Sabi niya, sige nga. Sobrang antok na ako. Maliligo muna ako. Ilang sandali ang lumipas, habang naliligo, naguluhan siya at nagsabi, ha? Nagkunwari siyang naliligo habang pinapadaloy ang mainit na tubig sa sahig. Naisip ni Mr. Wu Chen, inabot pa talaga ng isang oras para lang ihanda to, ha? Dahil nagsimula ka na rin, sige, makikiayon na lang ako sa'yo. Ginamit ni Wu Chen ang telepono sa hotel at sinabi, grabe, anong nangyari? Natakot talaga ako. Hoy front desk, tingnan nyo ito. May sira ang shower, hindi maayos ang tubig. Hindi ako makaligo ng ganito. Biglang binasag ni Nancy ang bintana. Sinipan niya ang mukha ni Wu Chen. Itinutok ni Nancy ang baril kay Wu Chen at sinabi, isang information broker na nakaligtas sa unang pagsalakay, magaling ka. Pero dito natitigil ang lahat. Lumingon si Wu Chen at sagot, hindi naman sigurado yan. Nagulat si Nancy at sabi, ha? Ininom mo yang kape? Biglang kinamot ni Wu Chen ang baril mula kay Nancy gamit ang karate chop. Sabi ni Nancy, at hindi ka pa rin na poison. Nahulog si Nancy ng mahigpit hawak ni Wu Chen. Sabi ni Wu Chen, pasensya na, information broker lang iyon sa mga pagkakakilanlan ko. Nancy, wala kang alam tungkol sa akin, pero kilala ko lahat tungkol sa'yo. Habang nakapatong si Wu Chen kay Nancy, lumapit siya at hinawakan ang pulang labi ni Nancy. Sobrang kasinungalingan lahat ng sinasabi ng reyna sa'yo, Nancy. Niloko ka nila. Sabi ni Nancy, ano bang sinasabi mo? Sagot ni Wu Chen, sabi nila kapag may masamang iniisip ang tao, nagkakaroon ng sakit. Ngayon, puno ng masama ang isip ko at hindi ko na makontrol ang mga kamay ko. Hinawakan ni Wu Chen ang loob ng bra ni Nancy.
Sikat ito, tingnan mo kung gaano ako kasama. Sinimulang hubarin ni Wuchen ang bra ni Nancy. Sabi ni Nancy, huwag. Huwag mo akong hawakan. Mamamatay ako sa lason. Pagkalipas ng 2 minuto, no. Huwag iiyak ako, sabi ni Nancy. Sabi ni Wuchen, kumusta ang pakiramdam? Hindi ka lang patay, kahit medyo ang saya-saya mo pa. Kaya sabi ko niloko ka ng Reyna. At syempre, naniniwala ka sa mga kwento niya dahil sa masaklap mong pagkabata. Ang mga magulang mo ay mga minero. Sobrang hirap ng trabaho nila kaya hindi nila kayang alagaan ka, kaya iniwan ka nila sa iyong lolo. Pero ang lolo mo ay walang kwenta, ginastos niya ang pera ng magulang mo sa pagkain, inumin, sugal, at mga bar. Hindi ka niya inaalagaan. Isang araw, nangubos ang pera niya at hindi na makabayad sa bar, ikaw ang naging target niya. Kaya niabuso ka ng lolo mo. Dahil madalas siya sa bar, may iba't ibang sakit siya na naipasa sa'yo. Sa kasamaang palad, nagkaroon ka ng gonorrhea at nagkaroon ng impeksyon sa ibabang bahagi ng katawan mo. Mas lalo pa, siya ang inakusahan ka, sinabing bastos ka at nakipagrelasyon sa masasamang tao mula pagkabata kaya nagkasakit ka. Nagalit ang mga magulang mo at pinaalis ka nila sa bahay. Nagpaligoy-ligoy ka sa kalye ng 6 na buwan, marumi, mabaho at may sakit, halos mamatay na. Dito mo nakilala ang Reyna. Sasabihin ko pa ba o gusto mong itigil ko na? Huminga ng malalim si Nancy, naamoy ang hininga ni Wuchen. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.